Hi class, let's continue with the plumbing working drawings. These plumbing working drawings are also called sanitary plans. And let's start again with the legends. First, on the legends of water system, ito yung mga ginagamit natin for cold water line layout. Ngayon, yung mga cold water line layout, dito dumadaan yung tubig natin papunta dun sa ating two-story house. Ang ginagamit nating linya pagka magtutubo tayo ng mga cold water line is a center line. Ngayon, it's up to you kung anong color yung gagamitin and what type of ating lines or what type of layer and line type yung gagamitin nyo. Ngayon, ito ay center line yung ginamit natin at saka yung kanyang flat style. Commonly, ito yung mas makapal dapat kesa dun sa mga normal lines na meron dun sa plans. So that it could be easily distinguished kung alin yung mga tubo at yung mga hindi naman kasama dun sa plumbing plan. Kasi sometimes, pagka parehas lang ng kapal yung mga walls at saka yung mga tubo ninyo, mahirap basahin yung mga plumbing or sanitary plans natin. So that's why dapat mas makapal, mas kita siya, di baling i-gray nyo yung mga base plan ninyo na ginagamit for the XREF. Okay, so again, yung mga center lines natin na gagamitin for our plumbing are cold water line, daanan ng tubig, cold water riser, yung mismong tubo, tapos may bilog. Ibig sabihin, dyan tataas yung tubig natin for the second floor. Ito ay already discussed with other sections, but yung mga hindi pa na pag-discussan nito, kindly search about cold water riser, kung saan kung paano akyat yung tubig for the second floor at kung ano itsura niya. Okay. So, cold water downfeed, ito naman yung vice versa niya. Like for example, yung iyong tubo ay kailangan bumaba if there will be some basement or underground. So, downfeed naman yung mangyayari doon. And then, next is, ito yung tabi-tabi. Pagka nagpaplano tayo ng plumbing, we have the water meter, gate valve, and check valve. Ngayon, si check valve, si gate valve, at si water meter, of course, si water meter, dito ngayon yung chine-check yung or dumadaan yung supply ng tubig galing dun sa main source. Ngayon, ito naman yung nag-check ng gaano na ba yung konsumo ng iyong supply. Si gate valve naman, ito yung itsura niya for the sake na idea. Ayan, dito naman ino-on and off yung inyong supply. Then we also have the check valve. Si check valve is another way on which you could kumbaga what you call this, you could maintenance, okay, your cold water line. Kasi sometimes nagkakaroon ng bara or problems with the supply of water. Dito naman kay check valve makikita or ma-maintenance yung ating cold water line. Okay, so ganito yung itsura niya. Okay, so kung sakaling may leak, yan din ngayon nagbibigay ng pressure and so on. Okay, so yan si check valve. Next is si hose bib. Commonly, you can put some of this sa iyong parking and sa garden. Ito ay commonly nilalagay sa mga outdoor areas ng bahay. Then, storm drainage, we have your downspout, kung saan bumababa yung mga tubig sa gutter ng ating roof. And then, drain pipe, kung saan siya dediretso. Ngayon, yung mga drain pipes natin dito ay hindi naman natin masyadong kumbaga dinidetail, but nilalagyan lang natin sila ng representations na hidden line. Okay? At saka color yellow. Ayusin natin yung kanyang line type scale. So, 1. Then,
area drain or catch basin. Plus, ito yung pinagbababaan ng tubig coming from the roof. So, para may idea kayo, iba kasi yung catch basin sa ibang bansa, baka hanapin nyo. So, catch basin, anyway, ganito siya. Then, yung catch basin kasi sa atin sa Philippines ay ginagawa lang natin ng ganito. Yan. Nagpapabricate. Yan. Commonly ganito. Tapos, yung downspout, dyan bababa. Okay? Then, papunta na doon sa storm drain or sa kanal. And then, grease trap. Grease trap. Ito naman yung grease trap. Commonly nilalagyan ang ating mga lababo kung sakaling ito ay ginagamit for commercial purposes, especially kung meron tayong mga pagkain o yung mga fast food chain. Diyan ngayon ay imbak yung mga mantika kasi hindi siya allowed na i-direct yung tapon or yung wastes natin na merong mantika. Kaya dapat may grease trap yung mga special types of structure. Ngayon, we have this plumbing fixtures. Yan. Plumbing fixtures natin composed of lavatory, water closet, shower, and kitchen sink. So, medyo magkakahawig lang naman yan. Of course, sinisignify lang nito yung mga tubo na paglalabasan ng ating supply at kinoconnect natin dito sa ating mga fixtures sa mismong plant. Okay. To have an idea, ganito yung kakalabasan niya. For example, yan. So, incorporate nyo na lang din yung names so that it'll be so clear kung ano ba tong part na to. Like, eto ba, yung outlet ba nito ay for water closet, ito ay for shower, and so on. Like, for example, ito pa. We have this waste, sewer, and vent system. Ito naman ay ginagamit on another plan called sewer system. Okay, sewer layout. And commonly, pinaghahalo natin si storm drain and si sewer. Kasi, bakit? Kasi yung kanilang plants ay incorporated into waste. So, mga water waste and mga sanitary waste, kumbaga. Okay, so mamaya mas i-elaborate pa natin kung ano-ano yung mga yan. So for now, check muna natin ano yung itsura nila. Soil pipe, waste pipe. So mga diretsong linya yan. And then we have these circles na kung saan ito yung counterpart kanina ni riser, di ba? When we say cold water riser, pataas ng supply. Pag si soil stock waste pipe naman, ito ay of course pababa. Kasi manggagaling yung waste or yung poop from the second floor water closet papunta sa septic tank. So dadaan siya dito sa soil stock pipe. Ngayon, si vent stock ay same lang ng representation. Ito naman ay papaangat. Okay? Especially kung may mga gases na kailangan i-vent, ito si vent stock pipe ginagamit. So, si vent stock through roof, ibig sabihin nito ay aangat yung vent stock natin or yung vent papunta sa taas ng roof. Commonly, itong si VSTR ay ginagamit for the cause na para hindi umamoy yung mga banyo, yung mga septic tank, para laging may lalabasan ng singaw. Ang tendency nga lang dito sa Philippines, palagi hindi natin ina-adapt yung mga ganitong standard so that wala sana mangyari mga ganong amoy. Kaso, hindi talaga siya ginagawa. Okay, so vent above ceiling naman, meron tayong mga vents na manggaling above the ceiling. Ang mga example nito is yung mga exhaust. Okay? Tapos ipapakita mo lang din yung kanilang mga connections. Vent pipe and clean out. Ito. So yung clean out naman, ito naman yung for maintenance purposes ni sewer.
Okay? Or ni waste pipes. Kasi, class, for example, ito yung itsura niya. Clean out. Pagka nagkaroon ng bara sa mga lababo, ito yung mga binubuksan para mas madaling maayos yung mga bara ng inyong bahay. Important na merong clean out kada dulo ng mga special na na waste pipes nyo. For example, nilalagyan siya kada area. Specifically, yung mga malalayo. Kasi bakit? For example, yung banyo mo, malayo dun sa kitchen mo. Kung wala ka kasing clean out na specific para sa kanya, pagka at pinaghalo mo yung pipes nila, pagka maintenance, ang mangyayari nun, mamamatay lahat ng tubo natin, hindi natin pwedeng gamitin yung buong CR. I mean, yung buong bahay, rather, hindi mo siya pwedeng gamitin. But, pagka hiwa-hiwala yung clean out nila, pwede mong gamitin yung pipes na hindi naman affected within those pipes. Kaya dapat hiwalay sila. So that you'll be able to maintenance even though na operating pa rin yung isang area. So floor clean out, ito na yung mga commonly nilalagay sa kumbaga sa taas ng septic tank at saka sa taas ng kunwari yung catch basin nyo, gusto nyo rin may clean out, so pwede rin naman. And then floor drain. Floor drain, ito yung mga nasa sa mga banyo, sa balcony, yan yung mga floor drain. Ito nga yung mga bagong floor drains So you could also insert some types. So these are the legends. You should actually have yours. Gawa na rin kayo, and then later we'll be discussing the layouts naman ng ating plumbing. So kailangan doon mabusisi, intindihin mabuti yung kumbaga kung paano nagwo-work yung mga tubo, at saka ituturo ko kayo kung paano siya gagawin from scratch. Okay, thank you.